transportasyon, ekonomiya, edukasyon, kultura, komunikasyon. Marami na ang nabago at naging apekto ng globalisasyon sa ating bansa at sa pagpapatuloy nito. Pati ang ating wikang Filipino. Napapalitan na nga ba? I chose the English major, that's why it's easier for me to use it every day. Ang wikang Ingles ay madalas nang ginagamit sa ating panahon, di tulad noong nakaraang taon. Natatakot ako sa ideyang maaari itong pagmulan ng kahinaan ng kasanayan sa paggamit ng wikang pambansa o wikang Filipino. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Ang mga salitang ito ni Rizal ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating sariling wika. Isang simbolo ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. English because I feel like I can easily learn by using the English language. So that's why I choose. For me, it's easier to use English language rather than sa ability to ganing I-equip the ability to use English language in every form. Kita kong pagkakaiba sa pag-aral ng wikang Ingles at wikang Filipino ay ang wikang Ingles ay madalas nang ginagamit sa ating panahon, di tulad noong nakaraang taon na ang wikang Filipino ay mas dominante sa pang-araw-araw nating pamumuhay tulad ng pagsasalita or pagiging paghalubilo sa ibang tao o sa mga formal na mga okasyon. Dahil ngayon, ang wikang Ingles ay ang mas ginagamit ng mga kabataan, lalo na sa henerasyon natin. Akibat na dito ang pag-advance ng teknolohiya, mas madali nating matutunan ang wikang Ingles. Iwala ako na ang globalisasyon ay isa sa pinakamahalagang hakbang upang magkaugnay-ugnay ang bawat bansa sa ating daigdig. Subalit, natatakot ako sa ideyang maaari itong pagmulan ng kahinaan ng kasanayan sa paggamit ng wikang pambansa o wikang Filipino ng mga mag-aaral na nag-aaral ng wika natin, sapagkat kapag sinasabing globalisasyon, may isip natin na Ingles ang wikang mamumutawi o gagamitin bilang lingua francang panglahat. Gayunpaman, kailangan nating isa-isip at huwag nating kalimutan na tayong mga Filipino ay may tungkulin na gamitin ng tama ang ating wika at isa ito sa ating pagkakakilalan, kung kaya't huwag nating hayaan na ang globalisasyon ang maging sanhi ng pagkakalayo natin sa ating tunay na pagkakakilanlan. So, hindi gamitin natin maayos ng tama ang ating wika sa pamamagitan ng pagsaliksik or pagdagdag ng mga wastong bokabularyo magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pagkakalastasan. Without our Filipino dialect, we cannot, we are not a full Filipino. We are not considered as a Filipino if we have our own dialect, which is na panatilihin natin ang sariling wika. Bagamat alam naman natin na tayo Filipino, mismo ako ay Filipino, at ito ay mahalaga dahil ito ay ating pinagkukunan ng lakas. Ito ay ating kultura dahil alam naman natin na ang wika ay kultura. Isa sa mga katangian ng wika ang pagiging buhay at dinamiko nito. Ito ay nagbabago-bago kasabay ng pagbabago ng ating mundo. Ito ay buhay at nadaragdagan dahil sa impluwensya ng iba't ibang wika at kultura na pumapasok sa ating bansa. Sa paglipas ng maraming panahon, masasabi nating na isa sa buhay nga talaga ng ating wika ang katangian na ito. Subalit kasama ba ng pagiging dinamiko nito ang pagkalimot dito? Kasabay sa paglaganap ng manyagong wika at pagsabay natin sa alon ng globalisasyon, umuunlad nga ba ito o napapalitan na?
consider today. 'Cause we are brave, beautiful animals, and they just keep on degrading. Feel no pain, for we will walk together again.